Okay lang yan, Bem. Kayo nga may toyo, kami wala. Imagine ko lang kapag ano na, 5, 4, 3, 2, Parang minute to kasi minute eh. makakain na si V. Hindi ka naligaw, pero nag-doom scrolling ka, gano'n. Hindi yun Parang smart. parehas mali. Parang Parang hindi wala smart. pang points mali for yun. this round. Me. Okay. Happy Monday to you. Ayan. Thank you everyone and happy Monday. Salamat sa pagboto. Thank you so much kasi bumoto tayo. So, ayan. And thank you for giving time para sa ating huddle despite the botohan season. Ayan. Bawal ba lang uminom kasi tinry namin bumili ng alak. Naka-liquor ban pa liquor lang nga ban. pala kapag boboto. Yeah, Okay, gun and liquor. mag-celebrate sana kami. Mag-inom sana kami. Pero hindi pala pwede. Anyway. Yan. Siyempre hindi ako nakapagbasa. Salamat kay Gama. Thanks, Gama. Keep that fun. Pero maganda siya, in fairness. Fairness naman. Okay, so ang gagawin natin, since hindi ako nagbasa, saka hindi ako kasama ng mga unang chapter, medyo may pa-recap lang ng konti. Para lang ma-refresh, tapos bago natin i-close. The main goal of the book is, of course, productivity, saka to avoid procrastination, saka focusing on key tasks. Yun yung frogs, di ba? So yung sinasabi ng frogs na you have to tackle your biggest, most difficult task every day, start of the day, yun yung tinatawag na frogs. So, parang may last two chapter. Bakit ganun yung chapter? Parang mali yung numbering. Ano ba yung numbering? 21 ba talaga? 2021. Bakit dun sa, parang sa outline dun sa dulo, parang 9 tapos naging 2021. Anyway, nagkamali lang na numbering. Okay, so balikan lang natin yung chapter 1. It's setting the table. So, meaning identify nyo talaga yung biggest goal nyo. Kailangan meron kayong parang North Star. Once you're clear on your goal, mas madali na siyang i-tackle. So, clarity daw is power. Number 2 is plan every day in advance. So, natutuwa naman ako kasi yung ibang mga nandito is ina-apply naman na natin. I hope everybody is doing the same thing. Kasi ako talaga nakaplano na actually yung buong week ko. Kaya talagang na-maximize yung productivity. So, plan every day in advance. Sabi dun sa book, the night before, dapat yung next day mo, nakaplano na talaga, nakablock na yung mga oras mo. O ano yung mga gawin mo. Tapos, chapter 3, ito medyo may analysis ng konti. Kasi, i-analyze mo daw yung top 20% ng task mo that really produce the impact or yung result na kailangan mo. So, medyo mag-analyze ka. Alin ba yung pinaka-importante? Ano yung mga task na nandun sa top 20% that will give you the 80%? Tapos, consider the consequences, which is, kailangan mong evaluate. Minsan kasi parang mukhang magkakapareho yung task, pero kailangan mong evaluate yung impact ng mga ginagawa mo. So, for example, this is a good example for me bilang mom. For example, yung paglalaba, hindi naman siya high impact for me. So, i-delegate ko na yun. Pero for example, reading stories to my kids, parang i-outsource ko ba siya? Hindi kasi may impact siya, may consequence siya. So, it affects the development ng mga kids ko. So, it will affect their development as human beings. So, kahit nasa parang hindi mo siya isipin na waste of time because of the impact or the consequences kung hindi ko siya gagawin. Chapter 5, ito creative procrastination. So, natawa ko kanina kasi naisip ko, ito yung tamarin ka sa ibang bagay na hindi naman importante. Kunwari, tulad natin, tinatamad tayong maligo, pero sabihin natin, meron na tayong reasoning ngayon. Kumbaga, hindi man ako naligo, pero tapos ko yung mga task ko. Ang tawag Hindi ako doon, naligo, pero nag-automation ako. Yes, natapos ko yung malaking automation na mahirap. Nagkaroon pa nga ng doon, nakasagabal ba talaga yung pagligo para makapag-automate ka? Yes, hindi, di ba?
So, wag niyo akong i-judge pag hindi, or alam mo ganito din kasi yung mga doktor daw kasi pag nakita mo daw yung mga bahay ng doktor, ang dudumi daw, tapos ang kalat, gano'n. Makalat. Yung tawag na, creative procrastination. Kasi nga, nakapag-opera ako, pero madumi yung bahay namin. Pero may naligtas akong Alam yung- buhay. Oo, may niligtas akong Ligtas ka buhay. ng buhay. Oo, wag niyo i-judge kasi ang tawag doon, Oo. creative procrastination. Pero maligo po tayo bilang mainit ang panahon. Guys, summer So, naman na. Ibawi na natin to. Tinatamad kasi akong lumabas eh. Tinatamad kang gumala. Pero ano pala yun, parang nagtatamad na marang ka doon sa mga hindi importanteng bagay. Yun. Kunwari lang pala. It's all an act. It's an art. Ito. Medyo mahirap sa ulo yung ABCD method ha. Kahit ako hindi ko maalala. Pero yun yung highest. Yung letter B, importante siya pero hindi siya urgent. Tulad ng passport ni Sweet, diba? Importante siya pero hindi siya urgent. until Nabigyan na nasample na naman si Sweet. Yung C-task naman, nice to do siya, pero minimum ako na rin, magpa-pedicure yan, hindi ako nakapag-pedicure. Minor lang siya, nice to have. Hindi siya importante, hindi siya urgent. Pero nice to have. Gusto ko rin naman magpa-trim ng, magpa-threading ng kilay, ganyan. Nice to have. Letter D, delegate to others. Yan talaga dine-delegate ko maglaba, magluto. Yung mga hindi ko nai-enjoy, delegate. Pero kung ang asawa ko kasi nag-i-enjoy sa paglalabay, para daw siyang nare-relax, parang ano sa kanya yon, parang it's meditation for him yung paglalaba. So hindi niya dine-delegate. And then letter A, eliminate completely. Next, number 7, focused on key result areas. Identify mo daw yung kailangan na ito yung mga bagay sa buhay ko na kailangan okay siya kung hindi ako magpa-function. For example, ako kailangan nakatulog ako na maayos. Or kumakain ako ng tama, nag-exercise ako. Kasi pag nagkasakit ako, hindi ko ma-achieve, di ba? Or kung di ako nakatulog na maayos, sabog ako, hindi ako makapag-automation, di ba? Hindi rin ako mag-focus. So yun yung mga key result areas. Chapter 8, the law of 3. 3 most important tasks in any job na nagpo-produce, ano pa rin to? Pareto, expansion ng Pareto principle. For example, for me, ang most important task ko ay consulting, say yung mga proposals, business development, pag-create ng product, yan yung mga high impact tasks. So, hindi na po ako bubuk ng schedule kasi dapat hindi na. Saka nag-check ng email pero minsan guilty pa rin. Malikot pa rin sa email pero dapat talaga doon sa high level task. Chapter 9, prepare thoroughly before you begin. Ito ay na-apply ko to kasi lalo na pag mabibigat yung task. So, before ako mag-workshop na alam kung mabigat na problem solving yun. So, ite-turn off ko yung Slack, ite-turn off ko yung WhatsApp, wala ako sa Discord, tapos nakalock ang pinto. So talagang focus talaga dun sa ginagawa. And then, take it one oil barrel at a time. Ito yung mahirap pag may ADHD ka kasi mahirap magsimula. So, i-break down nyo daw yung task dun sa smallest step. And then, tackle mo yung step na yun step by the step. Yan. Upgrade your key skills. Ito yung medyo nakakalimutan to kasi nga ang ginagawa lang natin is matapos yung task on a day-to-day basis without future planning kung paano ka makakapag-upskill. So, upgrade your key skills. Kung saan ka magaling, dapat wag mong kalimutan na i-upgrade yung skills mo. Kaya naman tayo nagbubuklab, di ba? Para yung mga skills natin ay na-hone natin, na-improve natin yung mga sarili natin. Number 12, leverage your special talents. Nung nagsisimula po ako, lahat ng mga project tinatanggap ko. Pero ngayon, kung hindi na siya dun sa interest ko or zone of genius ko, alam ko kasi sa sakit lang ulo ko, kaya ko naman siyang aralin. Pero sa sakit, mas maraming effort, di ba? Mas maraming effort. Mag-aaral pa ako, aralin ko pa. So, doon na lang ako sa talagang expertise ko para hindi na ako mahirapan. Tapos nag-know na ako doon sa hindi naman within that zone of genius. Tapos, identify your major definable goal. Yan. So, doon dapat nag-align lahat ng mga ginagawa mo doon sa goal mo. And then, chapter 4. So, ito na yung last 2 chapters, di ba? Develop a sense of urgency. Sabi doon sa book,
kahit na wala siyang deadline, isipin mo daw na parang, ay, magbabakasyon ako next week, dapat matapos ko na to. Kasi kung hindi mo bibigyan ng parang arbitrary or parang ano yun, ah, imaginable, imagination, kunwari ano lang, temporary lang na deadline, imagine ka lang na may deadline, hindi mo daw talaga gagawin. Kasi isipin mo, next time pa naman yan. So, di ba, at lalo na sa atin na may mga panic monster na tayo ay mga risk averse. So, yung deadline ay nakaka-help to promote action. Ayan. So, immediate action, increase results, momentum, saka yung mga deadlines. So, dapat yung mga bagay na hindi mo ginagawa pa ngayon, tulad ng passport mo, lagyan mo kasi ng deadline. Kailangan may deadline. Kahit hindi siya totoo, lagyan mo ng deadline. Dapat nagawa ko na to by June. Kalahating taon na pala yung lumipas, guys. Magkakalahating taon na. Dapat lagyan natin ng konting deadline kasi we only have 2 quarters of the 2025. And then chapter 21, and I think this is the biggest takeaway for me kasi kunwari tayong mga babae daw, mas magaling tayong mag-multitask. Pag nagluluto tayo, may nakasalang na labada, nagpiprito, tapos nanonood pa ng YouTube 'yun. So marami tayong kayang gawin kasi kaya ng utak natin. Pero sa totoo talaga, mas marami kang magagawa or magagawa mo yung mga importanteng bagay kung naka-focus ka lang sa isa. Hindi mo talaga matatapos kung nagmo-multitask ka. Ayan. Okay. May quotable quotes ako na gustong na nag-ano sa akin, naka-relate ako ng sobra. Which is yung quote about, saan ba yun? Page 451. So sabi dito, ni Albert Hubbard, discipline daw is the ability to make yourself do what you should do when you should do it, whether you feel like it or not. So, ito ay may kapatid dati. Wala siya dito ngayon, pero magpapatotoo siya kasi alam niyo yung parang sabihin mo na na wala pa kasi ako sa mood parang wala pa yung yung anong tawag doon? Spark of creativity, wala pang ganon or wala ka pa sa zone, parang ganon. So, hindi mo pa siya gagawin. So, mali daw yun. Kaya talaga dapat, binablock mo yung calendar mo kung kailan mo gagawin. And gagawin mo yon whether you feel like it or not. So, that's discipline. Kasi discipline daw, self-mastery, saka self-control are the true building blocks of character and high performance. So, nakarelate ako ng sobra doon kasi nga minsan parang naghahanap pa tayo ng perfect moment or dapat nasa mood ka bago mo gawin yung isang bagay, which is wrong kasi parang nakadepende sa emotion mo yung productivity mo or yung success mo is dependent on your mood. So kapag wala ka sa mood, di mo siya gagawin, which is wrong. Dapat meron kang disiplina to do what you need to do, regardless of whether you feel like it or not, whether nasa mood ka or hindi. Whether pabor sa'yo yung sitwasyon or not, gagawin mo pa rin siya. So, yung everyday and persistence and commitment to doing that daily is talagang nagiging building blocks para maging para sumakses ka as a person. All right, so given all lahat ng mga principles na binigay dun sa book, what I want to discuss is ano yung mga siguro top 3. So konti lang naman tayo. Top 3 na in-apply mo na or ina-apply mo or paborito mo out of or gusto mong i-apply galing dun sa book. Yan. Let's start with Earl. Dapat alam niyo lahat. Alam niyo lahat. Sa akin, ang pinaka yung ina-apply ko na kasi siya. So kahit nung before is nagagawa ko na talaga siya is yung task batching. So yung task batching tsaka yung planning your day ahead. Yun dapat alam mo kung ano yung gagawin mo bago ka pa pumasok. Kasi it takes time din para i-plan yung yung araw mo. Tapos focus on high impact task. Kung ano yung mas malaki yung impact. So dapat yun yung mas priority mo. If it's going to just impact you, baka pwedeng i-less priority mo yun kapag
ito sa ano to, work-wise to. Pero syempre, iba kapag for personal life. Pero work-wise, if it's company impacting, hindi medyo high priority yun. Kapag if it's For going to example, kunyari Payroll. payroll, Pumatak ng Sabado. invoice. Oo. Payroll na pumatak ng Sabado, invoice. So, Dapat ayun, on time. request din namin yung invoices guys dapat on time. Kasi ano yun company impacting yun. Isang invoice na hindi natin masingil sa kliyente, ay lahat tayo apektado doon. Hindi naman tayo 1:1 na nagbayad na yung kliyente mo, pwede ka na sumahod. Ay, hindi nagbabayad yung kliyente mo, hindi ka na lang sasahod. Hindi naman ganun Hindi naman tayo ganun Kahit hindi magbayad yung kliyente mo, papasahurin ka natin. Kaya, ang request lang namin, di naman namin i-withhold yung sahod nyo. Ang request lang is, i-process nyo siya on time. So, submit kayo ng invoice, submit kayo ng resibo, submit kayo ng timesheet on time. Hindi yung kung kailan nagre-remind na sino pong hahabol pa. Ay, yung ganon. Parang kailangan pa namin Alam mo, i-request na nako-concern ko doon kasi kung timesheet nga nade-delay na, paano yung mga deliverables sa client? exactly, di ba? Yun nga, may pera na Kumbaga may direct reward na At yun na yung biggest reward na pwede nilang makuha, di ba? Pero yun, nadidelay pa. Nadidelay pa din. Paano na lang doon sa walang reward na mga task. Tapos mahirap. Tapos demanding pa yung client. Paano na lang? Diba? Ay, tsaka may rin ako, may isa pa akong tip. Hindi ko alam kung dito ko sa Eat That Frog na basa yun or sa iba na nating mga book as readers. Yung when you're prioritizing yung mga task, meron kasi talagang mga task na parang yung parang di mo alam kung paano mo siya i-accomplish. So, there are two ways daw to parang accomplish a task like that. Either, isusulat mo siya, i-breakdown mo siya, gagawin mo siya ng plano, then execute. Or, magkaroon ka ng someone na pwede mong kausapin para meron kang kabatuhan ng idea. Yes. And that someone doesn't have to know kung ano yung gagawin. Hindi siya kailangan subject matter expert. Kasi minsan ang kailangan mo lang naman is kausapin yung sarili mo. Pero kailangan lang merong interaction. Kailangan mo lang kabatuhan. Yes, yun lang po. Yun yung mga yung top 3 takeaways ko. Task batching, plan your day ahead, tsaka yung task tiering. So, yun po. Okay, pili ka next. Hindi lang naman tayo dito. Natin. Sobrang dami natin pagpipilian. Dapat yung bagong pasok si Sweet. Kasi na-disconnect kasi siya. So, dahil kakapasok niya si Sweet. Sa akin yung kada task may positive reinforcement. Hindi ko alam kung napapansin, baka si Ate Pepper nakakapansin nito. Hindi ko kailangan ng validation kapag nagagawa ko. Yung good job, Sweet. Yung kapag may mga tasks, ako mismo yung nag-good job sa sarili ko. Akala ko ang gusto ni Seth, good girl. Ganon. Good girl. Anong tawag doon? Internal validation. Oo, mga ganon. Yung ano ba yun? Basta positive reinforcement sa sarili. May it be like small task or even like large tasks. Pag na-finish ko yung isang task, binavalidate ko yung sarili ko na, okay, you did well. You're so great, Sweet, mga ganon. Good job, self, ganon. Yun po. Kasi part din siya nung, ayan, na-discuss din doon. Tatlo. Na-discuss ba yun? Wala. Meron sa unang. Meron sa start na part yung mga about sa hindi ka daw nakikinig. parang yung reward, yung i-reward mo yung sarili mo for doing tasks. Tapos yung iba kasi parang words of affirmation yung reward nila. Yung parang na recognition, words of affirmation dun. Recognition yung nila, reward. Tapos meron namang ang reward is something that you treat yourself, yung mga ganon. Iba-iba kasi ng reward system yung mga tao. Parang whichever works. Tapos siguro yung isa ding yung second is yung pag-prepare thoroughly before you begin. Kasi siguro yung one thing na na natutunan ko lately is ChatGPT can figure everything out. Pero whether parang kung hindi mo alam kung saan magsisimula, pwede mo siyang wala ka na excuse ngayon, no?
Wala ka na excuse ngayon na hindi mo alam or Oo, Kasi parang may ganun. GPT na eh. Kasi 'di ba parang doon sa book club din natin last week sa isa pang book club, 'di ba parang yung no task is too big. You just need to figure kung saan ka lang magsa-start. And then splice everything up para mas mapadali yung process. Parang ganon. So yun, proper preparation para mas ma-ensure na mas mapadali yung trabaho mo. Tapos aside sa madali yung trabaho, hindi ka nalolost ng track dun sa goal mo pagkarating sa trabaho. Parang ganyan. Tapos, syempre, kasama na din dun, hindi ko alam kung anong chapter to, pero yung upgrading ng skills. Yes, nag-apply yan sa'yo eh. Oo, continuous yung learning talaga. Hindi ka, kahit sabihin mong master ka na dun sa isang skill, lagi kang may room for growth. Ngayon naman parang laging may improvement, lalo na with AI. So parang, siguro marami pang avenues for growth na pwede mong i-figure out, pwede mong matutunan mag-isa, pwede mong i-try. And yung maganda kasi this time around, so sobrang daming competition with AI, laging may try for free. So, yon. O, di ba? Sino ka, Dorn? Aray naman. So, yan yung tatlo. Yan, ate. Yan po. Okay, next. Tatlo Pili ka siya. ng next. Daryl Jane. Happy birthday, Bash. Oo nga! Happy birthday! po si Daryl. Thank you po. Happy birthday, happy Birthday. anniversary, happy life, Thank you, happy Rose. voting day, happy Anniversary na rin. elections. Happy singleness. Ang dami. Hello, Rose. Sa akin, Oh, Siya Latina. nakadagdag. Grabe naman, Latina. ano ba yun? Ano yung mga, ang dami, Charis. Yung yung number Kaya one tinry ko sa isa-isa akin na ginagawa ko na is yung i-prioritize yung pinakamalaking task. Kunwari, may pinapa-edit sa akin na video si Dan, yun yung pina-priority ko kasi alam ko talagang kakain yun ng oras ko. Ano pa yun? Yung pagfo-focus na dapat walang cellphone, walang anything kapag sobrang big task at kailangan mo talaga ng concentration dun sa ginagawa mo. Yun, ginagawa ko na siya. Kasi grabe kinakain ako ng TikTok. Tapos, ano pa ba? Ayun, kasi yung, parang pagpaplano ko. Depende rin sa priority ng client. Siyempre, una, si Dan, tapos sunod na yung mga sumunod pa na client. Ganun yung pagpa-priority ko din. Yan lang po, priority clients more likely sa akin. Yan, pose. Sa akin, yung tatlo. Sa akin talaga, ano ba yan? Yung alamin mo kung ano yung pinaka best na tawag nito, yung pag-identify mo o pag-arrange mo ng task mo. Like, dati akala ko calendar blocking yung best sa akin, yun pala checklist din. So lately ko lang din na-realize. So checklist talaga mas effective sa akin. Sa amin dalawa mag-asawa. Kasi kahit sa bahay, checklist din yung ginagamit namin. So mas effective sa amin. Kunyari, may mga lilinisin sa bahay sa weekend, ano yung mga plano, checklist yung effective sa amin. Yun. Ano pa ba? Eliminate distractions. Kung mag-work ka, mamaya na yung pagsi-cellphone, pag-TikTok. Tapos, ano pa yung isa? Ang dami kasi eh. Ano pa ba? Ay, yung kanina, yung sinabi ni Sweet na i-reward yung sarili. Sa akin naman, more on, siguro pag-take ng breaks, kunyari, pagkain, sa akin kasi, ang effective, kain lang, hindi ako kumakain sa table ko. Doon kami talaga sa dining area. Sabay kami mag-asawa kumakain. Ewan ko ba, parang, ayoko kasi nagugulo yung table ko. Pag work lang, parang yun ang gusto ko sa table ko. Tapos may place kasi for kain, doon lang ako kakain, ganyan. Tapos yun lang yung pinaka tumatak sa akin doon sa book. Okay. Yun na ba? Next. Si Vern. Hindi ko pa siya narinig. Verniel. Opo. Open ko lang saglit yung camera ko. Hindi ko lang i-open lahat. Kasi
Di ko ma-filter out yung background ko. Okay lang Kasi yan. naamo ka mo ng Kaya- background mo. Kita agad yung Toyo. bahay namin. Pabili po. Charis. Ayun. Okay. Off ko na yung camera, nakakaya po kasi. Sige Ilang lang. yan. Buti nga kayo may Okay ano. lang eh. yan. Okay lang yan, Bem. Kayo nga may toyo, kami wala. Ganun. Sawa ko lang yung Ayun. may toyo eh. So sa akin po, isa sa Anong productivity hack mo? yun po, usually po talaga ginagawa ko po yung planning the day ahead. Though lately kasi na hinto lang dahil sa mga personal problems ganun. So medyo mahirap siya ngayon. Kaya pero at least kinakaya naman po. Okay. Next is yung discipline po. Honestly, since nakita niyo naman din po yung setup ko dito. It's hard to separate personal or home from work. It's like kung isipin niyo po, nandito ako sa lamesa, katabi ko washing machine, katabi ko naman sa kabila sofa, tapos Bilis sa na tapat- yun, Bem. Makakapaglata ka habang nag-work ka. Kusot, tas work. Tapos yun po, sa likod ko may TV, tapos sink agad, and then banyo agad. So, very small space lang siya. Wala kang And dedicated workspace. Wala po So, akong kailangan dedicated- talaga matinding focus. Opo. So, ang naging technique ko na lang po dun is, usually nag-i-start ako mag-work kapag may list or minimal activities na nangyayari sa bahay. So, So, para paggabi mas para mas focus ako, hindi ako ma-distract or hindi ako yung tipong mauutusan pa ganun. So, yun, naghanap ako ng ganung time para makapag-work. Then another thing din po is yung sa low and high impact work. So honestly, medyo may issue din po ako doon, especially sa mga pag-prio din, kung ano yung unahin. Kasi meron kasi sa akin na when it gets boring, parang para siyang soul crushing sa feeling ganun. So ang nagiging technique ko na lang din po, so instead na sabihin natin meron akong 3 task around that time. Kung hindi ko magawa talaga yung isa kasi lumalakas na yung distraction ko sa ibang bagay, unahin ko na lang muna yung kasunod na feeling kong mas enjoyable para sa akin. Ganun. And then also nabanggit din po kanina yung about sa pag-delay, yun. Although I'm aware of that din po kasi parang naging long personality ko na rin yung mag-delay sa karamihan ng mga bagay. Isa din sa biggest struggle din sa akin yun. Meron din kasi akong parang time blindness. So, ayun, napapansin ko, ang naging solution ko po dun is mag-create na lang din ako ng checklist, either written or kahit saan ko lang siya may sulat. Tapos doon lang ako titingin, magpo-focus lang ako doon sa checklist na yun. And then gagamit ako ng timer. So sa lamesa ko po meron akong timer dito. Pomodoro technique. Paano yung time blindness? Parang di mo napapansin na 1 hour ka nang nagtatrabaho. Ganon. Opo. Di ko rin napapansin na gutom na ako. Kasi focused ka dun sa ginagawa mo. So parang nawawalan ka ng ibang okay. Ayun. So naka-timer ka pag nagtatrabaho ka. Nagta-timer ka. May physical timer po ako pero yung instead na count up, countdown po. So New Year. so let's say mag-i-start ako ng isang task. Di ko alam ko lang kapag 5, 4, 3, 2, parang minute to Kasi minute makakain na si V. Makakain na si V pag natapos yung timer niya. Ay, Sorry, kaya patuloy mo naman na timer, yung pwede na siya mag-start maglaba. Ay, shit, kailangan na maglaba. Go V. So yun po, actually yung pinaka-last din is yung naging technique ko na lang dun is mag-timer. Mag-set ako, let's say 1 hour. And then sa loob ng 1 hour, try ko tapusin kung ano yung mga bagay na kaya kong
tapusin within that time. At kung hindi ko man matapos, mag-set lang din ako ng timer ko for resting. Like, sabihin natin, meron akong 20 minutes sa pag-rest. Para din naman nakapag-refresh ako ng mind kasi ano rin especially sa work ko po na na may coding task din ako. Highly cognitive load talaga siya. Kaya kailangan ko rin na nakapagpahinga. Yun yung word ko for Kailangan today, fresh ang utak mo. cognitive load. Cognitive task. Gagamitin Gusto ko ko yung yung bukas. cognitive load. Parang ang tamalino ako doon ng 3 points na Mm. narinig. Wait lang, B. Parang curious lang Plus ako kasi, one di ba, high nga yung cognitive load mo. O, nagamit ka kaagad. Na-use ko agad in a sentence. Ano yung ginagawa mo to parang deload? Para mag-de-stress kapag sobrang feeling mo loaded ka na, ganon. Nagbabasag ka ba? Nagbabasag. Naglalaba ka ba? Usually kapag ka ganun, it's either continue lang ako sa pag-work tapos hanggang sa maubos na, or may time na nakapag-procrastinate ako. True. Creative procrastination. Hi po. Okay lang naman. Kung may time ka lang. Hindi ko narinig kung ako. Pero ayun. Sa akin po, ang nag-work is siguro yung checklist din. Same with others. Saka planning ahead. Kasi, ewan ko, siguro, ano yung tawag dito? Hindi lang sa planning ahead. Kailangan, planchado na lahat yung kailangan mo before ka mag-start. Ready Kasi, kasi, pagka, kuwari, focus mode ka, tapos, ay shit, kulang. Wala na yung yung Momentum. Oo, hindi na siya tuloy-tuloy, hindi na siya magtutuloy. So, sayang lang din yung pag-focus mo or yung pag-dedicate mo ng time kung hindi siya ganun. Hindi mo Kung hindi siya, kung hindi mo siya kumpleto yung mga kailangan mo. Tapos, ano pa ba? Ginagawa ko din yung, yung I think last topic yun, yung smart procrastination. Wow, smart procrastination. Hindi ka din naliligo, pero nag-ano ka. Hindi ka naliligo, pero nag-doom scrolling ka, gano'n. Hindi yun Parang smart. parehas mali. Parang hindi wala smart kang points yun. for this round. Me. Pero yun, I make sure na may shutdown time na para lang mag-refresh man lang yung utak mo. Kasi pag sunod-sunod na heavy task, ang tendency is matagal mo siya gagawin kasi loading na yung utak mo. Loading na yung utak mo. Tapos lalo na pag pinipilit mo siya gawin, hindi siya effective para sa akin. So, if yung case na ganon, siguro, pag may task ako na heavy task, it's either magpapahinga ako or mangunguha ko ng light task na hindi ko masyado kailangan mag-isip. Pagtanggal umay. Ganun. Para matanggal yung umay, saka para yung yung mga kailangan tapusin, umaandar siya, hindi siya nakatenga lang. Tapos may tendency kasi ako na kuwari Sunday ngayon tapos bukas Monday. Minsan naiisip ko, ting, parang may nagaganon, ting, ting, may message ka na. Ganito yung gagawin mo. Pinipin ka na ng Monday, gano'n. Nagaganon siya sa utak ko. So, ang ginagawa ko talaga, para pag gano'n, pag nag-click siya sa utak ko, ililista ko siya kahit sa notes. Nagpapanik na yung utak mo for Monday. Ready na daw kasi yung utak mo, Bero. Kailangan natin ng preparedness para dun sa Lunes na darating. So, lahat ng papasok sa utak ko, day before, nililista ko na lang siya. Kahit hindi mo na sa laptop, ganyan. At least yung idea, kung ano yung mga gagawin ko. Kasi, minsan pag Lunes, sasabihin ko, may naisip ako eh. Ano yun? Hindi ko matandaan. Ano yun? May gagawin ako. Pero ano nga ba yun? Parang isipin mo siya na matagal. Dapat may whiteboard ka sa pader. So, ayun po. Ganun po yung sa akin. Buti na lang talaga yung hindi sa ako iba, nag-client work sa Monday eh. Para walang panic.
True. Yung iba kailangan Monday ng blues. corkboard o kaya whiteboard para doon nila sinusulat yung prior. Okay, sa akin, bibilisan ko na lang. So, yung akin is, actually, nagigets ko din yung flow, parang sa journey natin sa book na to, na-appreciate ko yung work style ng lahat. Na-realize ko na magkakaiba tayo ng work style. And then, nagigets ko na kapag magkakasama tayo, okay, kaya pala dumidistansya sa atin si Daryl kapag magtatrabaho siya. Kasi, ang laki talaga nating distraction. Event, gano'n. Yung parang nagets ko na yung mga work style niyo, na parang nakikita ko kung how do you guys see your productivity, ganyan. So, medyo na-appreciate ko na may na-discover ako something about you guys. So, isa sa mga bagay na tumatak sa akin, yung sinabi ni Da, na not all pressures are negative. Meron din positive pressure na when you feel pressured towards a task or a responsibility, it's because it is important or it's because it was given to you to show na your client or your boss trusts you enough to do that. And yung task na yun ay may malaking pressure because naniniwala yung client mo na you can do well with that big task. Yun. So, isa yun sa mga takeaway ko. And aside from yung planning in advance, naalala ko din yung 80-20 rule na dapat daw yung 20% of your activities will lead to 80% of your results. Na kahit maliit lang yung galaw mo, pero high impact na siya. So, yun yung para sinasabi ni ate dun sa ABCDE, yung ina-identify mo ano yung mga tasks na nagmamatter sa'yo, yung important, urgent, nice to have, important na pwede mong gawin later, or yung mga tasks na pwede mong eliminate. Na para sa day mo, point high yun, high prio, kasi mababaliw yung mga VA pag hindi nag-therapy. Diba? Yung therapy session, High impact. yung therapy session A yun. Therapy session A, ganon. Pero yun nga, parang kumbaga, kahit parang feeling mo, ang tinrabaho mo lang ay worth an hour. Pero yung impact ng 1 hour na yun kay client mo, parang kalahati ng project yun na-complete mo. Parang ganon. Ibig sabihin, 20% lang ng activity mo yun for the whole day or for your whole productivity for the day. Pero 80% na yung impact niya sa work mo. Parang ganon. So, we need to be mindful and we need to identify ano ba yung mga ginagawa ko na high impact and paano ko mag-i-improve para mas malaki yung value na ma-add ko sa work or sa business. Ganon. And then yung isa is procrastination can be positive. na validate na po yung hindi ko not taking a bath is worth it. Kung may mako-close ka namang deal, ganon. Diba? Hindi ako naligo pero may 3 akong discovery call today. Yung mga ganon. Focus ka lang sa goal. Ganon. Perspective ba? At saka hindi, kasi parang last week ate na pag-usapan namin yung forms of procrastination. Na minsan you procrastinate, pero kapag kunyari ayaw mong gawin yung task, nagiging productive ka din. Kunyari, may automation kang gagawin, pero dahil nga parang na-overwhelm ka, pag gagawin mo, maglilinis ka muna ng office. Or mag-aayos, magsasalan. Naisip mo yung solution, no? Oo. Kumbaga, productive ka pa rin dun sa ginagawa mo, pero it's still procrastinating kasi di mo pa rin ginagawa yung task na yun. Pero may productivity pa rin out of that procrastination. So, may creative ways pa rin talaga to be productive na in a way, natitrick mo yung utak mo na parang feeling niya na iwasan mo yung task, pero productive ka pa rin while being procrastinative. Procrastinative. Bagong term, bagong word. Ayun lang po, amen. Let's close this, amen. Kung wala nang anything else, we can end the call. Thank you, Ate Eloy, sa pag-conclude ng Eat That Frog. Thank you and bye-bye. Next week!